Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga Pilipinas sa loob at labas ng bansa. Sa mga Pilipino, lalo na dyan sa Middle East, mag-ingat po kayo dyan mga Pilipino kapwa ko. At wala pong maibibigay na tulong ang ating bansang Pilipinas. Andun, pumunta ng Amerika si Bongbong. Ano naman kaya papunta doon? Anong petsa ngayon? Naku naman, baka na naman mag-ano naman dyan. May mga event-event naman, party ng mga bakla. Oh. Okay. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay tungkol doon yung last portion ng interview kay Sara para tungkol sa depensa niya sa impeachment laban sa kanya. Ito, tinakil niya itong si Madriaga na inimbento na akusado kasi wala na silang ibang testigo para mapatunayan ang kanilang kaso na confidential fund. Maayong aga, pariente, Roy, sa Alberta, Canada. Okay, so ito po ang problema nila. Talagang wala silang ebidensya. Tinakal din dito yung iba pa. So pakinggan natin po ang itong yung tapang at malasakit to. Banat, Sara, banat. Sa totoo lang, dati ako, explain ko lang, dati po ako ay talagang ayaw ko sa mga Duterte. Pero taga Mindanao ako, si Duterte binoto ako presidente, si Leni aking vice president. Noong nakarang eleksyon, naniniwala ako si Leni talaga nanalo, sa totoong kwento lang, sa pagka-presidente. Pero may magic-magic na nangyari, sa aking analysis, na dapat si Leni nanalo. Well, that is now more than halfway the bridge. Too far. Malapit na matapos yung bridge. So anyway, pagkatapos doon, naniwala ako maraming namatay sa panahon ni Duterte. Ngayon, do we really need, I have examined myself, do we really need to find a way to punish Duterte sa mga namatay na yan? Alam mo mga kaibigan ko, pag tinignan mo si Mao Zedong, naging maunlad ang China ngayon. Ilan ang pinatay na mga Chinese sa panahon ni Mao Zedong? Milyones, sobra pa kay Hitler sa daming pinatay. At kung hindi pa nakasibat si Chiang Kai-shek mula sa mainland China, papunta sa Formosa, yung Formosa yan ng Taiwan ngayon, ay ubos sila lahat. Kaya yan ang dahilan po na maraming mga sumibat na mga Chinese galing mainland China at sumakay kahit na maliliit na bangka at napunta sa Pilipinas. Karamihan sa kanila dyan, kung titignan mo, ay ah, napunta banda sa side ng Luzon, sa West Philippine Sea, marami mga Chinese pumunta na. Sa Ilocos, marami mga Chinese pumunta niyan. Kasi marami din mga sa Taiwan noon. So marami din pumunta sa Quezon, maraming Chinese diyan na napunta. Nagtayo pa nga sila diyan. Mga Pilipino na po sila ngayon. At sa hanggang Mindanao, marami po. So, ibig sabihin, kagaya rin yan ng dumating naman yung upheaval ng mga Vietnamese nating kapatid na barko-barko kung sumibat mula sa Vietnam at napadpad sa Palawan. So, marami kaya ang mga Vietnamese diyan na nakatira yun sa Palawan ay mga Pilipino na rin yan. Wala pong problema, Ellen Keding. Kung mag-unsubscribe po, wala akong problema. Kasi hindi po, kung nalito ka sa akin opinion, I am telling you the truth na nag-Duterte na ako kasi inimbento. Sino ba nagpalakas kay Duterte? Di ba ang magnanakaw ni BBM? Magnanakaw yun ang gusto niyo ipapalit. So, sa gitna ng mamamatay tao at saka magnanakaw ng trillion-trillion, saan ako pupunta? Doon lang ako sa mamamatay na tao na pinipili. Sinisabi niyo na mamamatay na tao. At ang pinakamatindi dito ay yung rights of the accused ay hindi na nagalang. Ang karapatan ng isang akusado, kahit na siya mamatay tao, ay dapat ginagalang, hindi siya dapat inaaresto kung walang warrant of arrest. Kaya good riddance, Ellen Keding.
Yet if you do believe that your decision is correct, that I do believe it's not correct. But it's up to you kung anong gusto mong decision. Well, sabi mo na nalito ka sa opinion ko. Hindi po ako nalilito sa aking isipan. From time to time, we need to side with justice. We need to side with the truth. Ang gusto mo, bakit ko naman maraka kay insurrecto, kaya no? Gusto lang birahin si Duterte kahit na wala ng istorya. Bakit hindi nagagalang yung karapatan ni Duterte na dapat arestuhin sa tama? Ganun lang ho, kasimple yan. Ha? At saka wala tayong ebidensya na nagnakaw si Digong, walang maleta sa panahon ni Digong. Pero sa panahon ni Bongbong, sobrang daming maleta. Ganun po, pasensya ka na, Ellen Kiding. I don't, I thank you for having you in as one of my subscribers. But I do believe that I do not have to thank you. If you're going out of my circles, then it's a choice between devil and Toto Kausing. Kung lumabas ka sa akin, you are choosing the devil. Ganun lang po kasimple. Kasi ang mas pinipili mo mga kawatan. Di ba? Kawatan, 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 oh, kawatan! Yan. Kawatan, kawatan. Ingatan ang inyong kawatan, kawatan. Alam nyo, marami na pong ebidensya, Kiding, na nagnakaw si Bongbong. Sobrang dami na. Pinakahuling ebidensya ay mga Marines. Ganun na kasimple. Mga ginagalang ninyo, mga respeto, mga Trillanes na patunayan na nagnanakaw. Ginagalang nyo si Lila Dilema na patunayan na nagnakaw. Binigyan ng pera doon sa Townhouse number 8 and Townhouse number 9 doon sa Forbes Park. Binagbigay sa kanya si Saldico. Kaya niluloko lamang kayo ng mga yan. Yung mga ginigiliw ninyo ng mga vlogger, bakit sila napunta sa abroad, Aber? Sabihin mo sa akin, bakit sila napunta sa abroad? Di ba si Christian Isguera? O bakit panay interview kay Trillanes? Si Insurrecto, panay interview kay Trillanes. Si Bad, panay interview kay Trillanes, naniniwala sa mga kwento ng Trillanes na 150,000 a month daw, 150 million a month daw binabayad ni Digong kay Kaufman. Kung totoo yan, 1 taon na po na abogado ni Digong si Kaufman. 12 buwan na tiga 150 million, kung totoo man yan, ay sa 10 buwan lang ay 1.5 billion yan. Saan siya kukuha si Digong ng pera? Ganun. Tapos 150 plus 3, so 1.8 billion sa 1 taon ang gastos. Totoo ba yan? Klaro, kasi nung galingan, kakampihan nyo. Bahala ka na po, Ellen Kiding. So, anyway, mag-proceed po tayo, pakinggan natin yung depensa ni Sara. Ito na po, pangatlo na to, lahat. Kung narinig niyo yung first part, second part, hanggang itong third part, maalam mo niyo na talaga na wala talagang ebidensya laban kay Sara. That's it. It's not because I'm a Bisaya or whatever, but then that's the reality. Okay, pakinggan na po natin si Sara Duterte. Ito siya. Wala na, no? Yung pong yung latest na impeachment, meron silang sinasama pang iba na yung si Madriaga. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Oo. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita niyo yung ICC case, ang mga unang sinubmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi
sinasabi namin, walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya, bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. Makikita nyo, actually 6 nga pala no? May 3 akong hindi pinangalanan. 1, 2, 3, tapos Makabayan, BBM, Pink Yellow. Meron pang 3. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi bagman, sinasabi aid, sinasabi civilian intelligence agent. May mga ganun sila na words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang, may narrative na sila. Bakit? Kasi, kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Tama. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower. Kasi lahat ng kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga. So sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Tapos, VP, connect na natin. I-connect na natin. Diba? Itong Whistleblower. Madriaga, no? Oo. Reputation-wise or credibility-wise, meron ding isang grupo ngayon na nagsasalita patungkol sa corruption. And we are talking about 805 billion in total ng na-deliver daw nila sa mga congressmen at saka sa mga mangilan-ngilang senador. Mhm. So, anong masasabi nyo doon? Na parang kayo, grabe yung paghahanap nila ng ebidensya, mantakin mo 3 taon, na halos inuurot-urot nila ito hanggang makarating dito sa impeachment. Samantalang ito, yung kung hindi kayo updated, VP, may mga dating membro ng AFP na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-malitang pera at documented. May mga pictures sila, may mga proof sila. Pero bakit parang hindi ito binibigyan ng priority Oo. ng gobyerno ngayon? Napansin ko na yung gobyerno, hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-malitang pera o tinawag nila na basura, walang in aid of legislation doon. Si Zaldico, on his own, nagsalita siya. Ito yung nalalaman ko. Si Gutesa, nagsalita siya. Ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico, na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang habulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon Pero makikita nyo, sobrang tahimik ng gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Ang lumalabas lang, ay nako, mga dishonorably discharged yan. Ay nako, pakawala yan ng mga Duterte. Ay nako, si Zaldico ba pakawala namin? Si Zaldico kasama nila yun, diba? Siya yung Shiminit, diba? Sa kanya galing yun. Yung Shiminit. Kay Zaldi galing yun, against me. Pakawala ba namin yan? Si Guteza, wala mo nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng mali-malitang pera, hindi nila siniseryoso.
iniisang tabi nila, sineset aside nila na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito, na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala, tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? Ano bang, what will they gain if they speak about what they know? Diba? Wala naman Hindi man yan tatakbo sa eleksyon, hindi yan mananalo. Hindi naman yan kunwari magsasalita kontra sa katiwalian sa administrasyon ay mabibigyan ng medal. Wala silang makukuha dyan sa ginawa nila. So doon pa lang mag-iisip na sana yung gobyerno, di ba? Itong tao ito, walang motibo ito para magsalita ng kung ano yung nalalaman niya sa katiwalian, pero nagsalita pa rin siya. So ibig sabihin, merong truth dyan. Pero para sa gobyerno, para sa administrasyon, paninira lang yan. Panglihis lang yan sa ICC, investigation, yun pa yung sinasabi nila. Pero alam mo, exciting yung sinabi ni VP yung next week daw, kay Madriaga naman ang pag-uusapan. So ibig sabihin, may next week. Yeah. Ang ibalik ang tapang at malasakit. Binabalik na nga natin ba? Yeah. Oo. Gising regular program na yan. Palagay ko, napakaganda nito Napakaganda nitong opportunity na to kasi marami rin talaga, VP, mga kababayan natin na gusto marinig yung mga sagot mo sa bawat batikos nila sa'yo. Kasi parang sinasabi nila, Banat Bay, masyadong mabait si VP Kaya nga, noong kayo ay nag-file ng kaso kay Madriaga, people are expecting na hindi lang si Madriaga yung sasampahan nyo ng kaso na marami pang iba. Darating tayo doon. Depende na yan sa kahandaan ng abogado kasi sila yung mga naghahanda. In fact, yung kay Madriaga, matagal yan na trabaho nung Panelo Law Office para mabuo yung sagot, para detalyado at pulido at meron talagang ebidensya yung sinasabi naming perjury. Ngayong araw na ito, pinakita lang natin yung double standard ba? Ito walang ebidensya, gumawa ng ebidensya, umabot sa impeachment. Ito may ebidensya talaga na hindi gawa-gawa yung ebidensya, base siya sa isang ordinaryong mamamayan na walang motibo para sirain ang administrasyon, pero hindi pinapansin at hindi tinututukan at hindi binibigyan ng halaga. At saka testimonial evidence to. So talagang ebidensya dahil first-hand information yung nakuha nila. Hindi lang yun yung mga naglalabasan Banat Bay. Meron pa nung nakaraan, VP, kung hindi mo nabalitaan, yung text messages. Ay, nako. Yung text messages na sinabi ni Egay Rice na ipinakita daw sa kanya yung detalyadong paggagamit ng pera galing sa flood. Yung text message na yan, yung tinetext ni Marcos, BBM, kay Adrian Bersamin. Yan, nahatid na yung pera. 8 billion yun. Control, nagamit pa daw yan noong nakaraang eleksyon. So ito pa, yun pa. Yes, so kaya ako nasabi ay nako kasi ang dami niyan. Ang dami niyang text messages na yan. Hindi yan isa lang. Kaso, hindi nilalabas kasi pakiramdam ng mga tao na may alam doon sa text messages, ay hindi naman ito papansinin din ng administrasyon kasi itatago lang nila ito or ihaharas lang kami, ititreten lang kami, kakasuhan lang kami, which is yun ang ginagawa ngayon sa 18 na mga dating security personnel ni Zaldico. Kakasuhan sila. So, yun yung nangyayari doon sa binabanggit mo na text messages. Hindi ka ba na nagugulat, VP, na 3 years nilang pinlano yung pagsira sa'yo? Pero ngayon, may gerang nangyayari sa Middle East. Pero wala silang plano, VP. Yung mga speeches nila, parang sinasabi, magano kayo, pumunta kayo sa safe na lugar, parang kanya-kanya, bahala kayo sa sarili nyo muna. Dahil hindi tayo pwedeng makapagpadala dyan ng aeroplano, hindi rin naman pwedeng Tago kayo muna, sabi ni BBM. land travel. So kayo ba nagugulat na ganito yung trato nila? Alam mo, napakadali magpadala ng aeroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila. Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nagkontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines doon, sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang
nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City, pero sabi namin, sige, sumakay na kayo, basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung plan. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. So tinatanong namin sila, yung mga nasa Middle East, meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan man kayo. Handa ang OVP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong, pero handa kami na tumulong doon sa mga gusto talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM, walang trabaho na maibibigay sa kanila. At paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Pero sinabi pa rin namin na kung meron man gustong umuwi, ay ipaalam sa kanya at hahanapan namin ng paraan paano kami makatulong sa kanila para mabalik sila dito sa Pilipinas. Alam mo, nahihiya talaga ako sa mga kababayan natin dahil nakita niyo naman yung ilang oras natin na pinag-uusapan na impeachment at panggagago ng mga miyembro ng House of Representatives na ang daming mga kababayan natin na mas malaki pa yung problema nila ba? Tulad niyan, naiipit sa giyera. Hindi alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Nag-aalala sa kaligtasan nila. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, nandito sa Pilipinas, walang trabaho, walang oportunidad. Mga negosyo ng mga businessman dito sa Pilipinas, bagsak, walang kita. May kita man, sobrang liit. Nagugutom natin ng mga kababayan, ang dami nun. Na parang tipong araw-araw nila hinahanap yung pera, pambili ng pagkain. Hindi na nga nila maisip, araw-araw paano yung ligo ko Kasi paggising nila, saan ko hahanapin ang pambili ng bigas mamayang hapon? Ang daming, yung mga nagkakasakit, sobrang dami nun na hindi nila alam saan nila kukunin yung pang-chemo therapy nila. Tapos, nakakahiya sa ating mga kababayan na ganito pa rin. Nandito pa rin tayo sa politika, nandito pa rin tayo sa impeachment. Tapos sila, hindi na nila alam saan nila hanapin yung hope, yung pag-asa. Saan nila panghahawakan yung pag-asa ng kinabukasan nila. Kasi nakita ko yung yung na parang ibalik ang tapang at malasakit. Kasi nawala po talaga yung ganoon sa gobyerno dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman niya ng mga OFW yung malasakit. Pero nakakalungkot lang isipin, ayaw nilang umuwi kasi wala silang uuwian. Kahit Delikado. delikado na yung buhay nila. But no choice. Yun yung sinasabi. Pero firm si Pangulong Duterte before, nung naglatag siya ng parang deployment ban sa Kuwait noon na kahit na ayaw ng mga Pilipino, firm siya, hindi, madidisgrasya kayo Kasi merong pang-abuso sa mga Pilipino noon So talagang kahit hindi nasusunod yung tao, ang nasusunod talaga yung presidente. Ano yung tama, kung ano yung kailangan. Kasi talaga ang Pilipino, magaling yan sa ganyan, yung kapit sa patalim VP di ba? Minsan gagawin na lang nila kahit na mahirap kasi may mga pamilya silang may mga pamilya silang sinusuportahan dito sa Pilipinas. Isa pa yan sa problema natin, human trafficking. Yung dito sa Pilipinas nire-recruit, maayos basahin sa papel, magtatrabaho ka bilang waitress, ganon. Pagdating doon, nagtrabaho sa bar, nagmamasahe yung mga dirty massage, yung ganon. So, isa pa yan sa problema din natin. Pero firm din naman ngayon ng gobyerno. Firm na i-impeach si VP Sara. 3 years na lang pinlano yun, barat ba? Antindi. Diba? Oo, kasi sa kanila walang distraction. Nagkakagera na, basta kami impeach namin si VP. Diba? Kaya firm din sila. Kumbaga, pinag-uusapan nila yung kung paano ililift yung excise tax sa gasolina. Hindi inasikaso yung mga kababayan natin na nimimiligro sa gera, hindi inasikaso. Pinagpaplanuhan pa lang nila. Pero kay VP Sara, yung plano nila talagang tapos na. Oo. And speaking of that, VP, posible na ma-impeach kayo ulit sa Kongreso. Kaya nyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang DepEd Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko
at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nadaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency free kami, debt free kami, walang utang na iniwan. So walang makakapagsabi at walang makakakasyon sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda, mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum, napabalik namin ang mga bata, isang araw lang from modular, no classes, balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin. 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal nga yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment report. Every year, naglalabas kami ng pasidungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga pinaka proud and honored ako na, kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Proud ako sa accomplishment nila na nagawa nila yung Disaster Operations Center. Wala yun sa kahit anong dating opisina ng Office of the Vice President. Proud ako na instead of 6 years, ang aming tree planting activity ay natapos ang 1 million trees sa 3 taon. So ibig sabihin, mas makakatanim pa kami ng mas marami pa. Proud ako na inakyat nila yung mga bundok para pumunta sa mga barangay kung saan yung mga bata walang mga school supplies. At ito yung mga sinasabi ko highly vulnerable sa recruitment sa illegal o kung hindi man, hindi natatapos yung pag-aaral. So napakarami ng accomplishments namin. Walang makaka-question sa trabaho ko at sa kapasidad namin ng team sa Office of the Vice President na magbigay ng maayos na programa at proyekto para sa taong bayan. At yan ay bawas pa ang budget ng opisina. Sanay ako sa kulang ang budget. Dahil dati noon sa Davao City, kulang yung budget lagi. No? Sobrang dami ng kailangan mo gawin para sa syudad. Sobrang kulang lagi yung budget. Pero nasa ano kasi yan maayos na pagbalanse noong mga kailangan mo gawin at pagbayad ng obligasyon mo. Pagdating naman sa Department of Education, makikita nyo, never before nagkaroon ng unmodified opinion ang Department of Education at nagawa namin yun. At kahit kulang, lalo na sa Department of Education, sobrang kulang sa sobrang dami ng problema sa loob ng basic education sector natin, nagawa namin na mag-prioritize kung saan gagamitin yung pera para meron tayong nakikitang pagbabago sa basic education sector natin. So ready na ba ang VP Sara Duterte na harapin itong posibleng Akala ko ready mag-president. Ayun! pag-akyat muna. Dito muna tayo. Akala ko ready sa impeachment. Ready sa impeachment. Okay. Ready sa impeachment. Ready ka na ba sa impeachment kung sakaling pumunta yan dyan sa Senado? May tiwala ako sa paghahanda at kapasidad ng mga abogado, yung kaparte ng defense team sa impeachment case ko. Malaki ang tiwala ko sa kanila. At malaki ang tiwala ko sa kapasidad nila. Mga magagaling sila na abogado. Sa Department of Education, kung kayo nasa Department of Education pa, walang nangyaring hocus-pocus, sa tingin ninyo, gano'n nakalaki yung improvement sana? Kung kayo pa rin. Hypothetical ito, no? Palagay ko, kung ano yung nasa matatag agenda, nakasulat doon kung ano yung prioridad ng Department of Education. Palagay ko, 3 years na ngayon, no? Meron ng mga na-accomplish doon at nagawa na doon in 3 years. So, hindi ko lang masabi ngayon exactly kung saang parte sa matatag agenda yung doon kasi nagbabase din tayo sa budget taon-taon. Pero napakahalaga kasi nung may sinusundan yung isang organization tulad sa amin sa Department of Education, yun yung agenda na yon na kayang-kaya siyang gawin in 6 years. Kasi sabi ko nga,
kulang yung budget, kulang yung resources, kailangan mo mag-prioritize. So kapag nagpa-prioritize ka, nagagamit mo maayos yung pera. And isa ito sa ipaprioritize mo kung papalarin na maging presidente ka, hindi ka ma-impeach ha. Isa ito sa itutuloy mo pagka naging presidente ka. Oh yes, oo. Napakahalaga na ayusin natin yung basic education sector natin. Kasi ito yung foundation ng mga future professionals, future government employees, future banatbay, future boss dada. Ito yung foundation. Yung kindergarten to grade 12. Ito yung nagmo-mold ng future citizens ng Pilipinas. So dapat talagang ayusin siya. At dapat mabilis yung pagbabago sa loob ng Department of Education. Kasi napapag-iwanan tayo ng mga kapitbahay ng mga bansa. Alam niyo, noong nasa Department of Education ako, sinasabi ko na lagi alam niyo, we should learn from the COVID-19 pandemic. Nakikita natin na yung classroom, hindi lang siya ang lugar kung saan pwede matuto ang isang tao. Maraming paraan na pwede mag-aral at matuto ang isang tao. So hindi natin kailangan ipasok ang mga bata sa classroom araw-araw. Kasi hanggang ngayon, yung mindset ng mga tao, ng gobyerno, nandun pa rin sa paggawa ng classroom. Wala sila doon sa mindset na paano ba itong bata na ito matuto. Kasi yung mindset natin, nandoon pa tayo sa mindset ng 1940s. Kailangan pumasok ng bata sa classroom, umupo doon at makinig sa teacher. Hindi na kasi ganun ngayon Sa dami-dami ng technological advances, sa dami ng innovation na pwede mong i-apply sa basic education, hindi ka na nakakahon doon sa kailangan ko mag-construct ng classroom. Diba? Kasi anuhin ba natin yung classroom kung yung bata na nakaupo doon ay hindi natututo? At yung teacher na nagtuturo doon ay hindi marunong magturo. At yung teacher na marunong magturo, walang kwenta yung kanyang curriculum, yung tinuturo niya sa bata. Diba? Tapos nandun tayo sa semento at bakal ng classroom na ito. Ang mahalaga sa edukasyon ay yung natututo yung bata. Hindi yung kung saan siya nakaupo araw-araw. Maganda ang idea ni Ma'am, dahil ngayon nga talagang mas marami pa ang matututo. Kasi kung limitado nga naman yung eskwelahan, yung classroom, konti lang matuturuan. Pero pagka in technology, talaga sa edukasyon, mas marami po ang makikinabang na maturuan. Oo, kasi napapansin ko din, parang, parang sa opisina ba, ganito din kasi sa classroom Uupo ka dyan ng siguro sabihin natin 7 hours. 7 hours. Hindi na natin titingnan or bibilangin kung ano ba yung, ilang hours ba yung meron kang natutunan dyan at ilang hours yung wala kang natutunan. Ganyan din sa trabaho, di ba? Papasok ka ng 8 hours. Hindi naman tinitingnan kung ano ang na-accomplish mo dun sa 8 hours mo. Merong iba dyan, tapos na yung trabaho nila in 2 hours Merong iba dyan, pumasok ng 8 hours, walang nagawang trabaho. So, wag tayo doon sa bakal at semento. Doon tayo sa paraan kung paano matuto yung bata. At makakatipid pa ang mga magulang dahil wala nang pamasahe, kung sakasakali. Posibleng pwedeng ganun. Ganun yung pinupush ko noong ako ay Department Secretary, yung digital education. Dahil yun naman yung trend ng generation na ito. At yun din yung trend worldwide. So, in terms of accountability, kapag ikaw ay naging presidente, sinabi mo naman dun sa huling sa huling interview natin, di ba, na yung VP yung hahabol dito. Ito na naman tayo sa Vice President. Grabe yun hanggang ngayon, tinatanong pa rin ng tao, sino ba yan? Kakagulo na sila Pero in terms of accountability, anong klaseng gobyerno magkakaroon si Sara Duterte? Paano niya lalabanan yung corruption? Oo, hindi natin talaga palalampasin yung corruption. Yun. Meron talagang isang tao, tawagin na nating czar kasi mahilig tayo sa mga czar, isang corruption czar, na ang gagawin niya ay tututukan niya lang yung corruption kahapon, ngayon, at posibleng bukas. Yan. Ako ilagay mo dyan. Pag maging presidente ka, ubos sila lahat sa akin. So, hindi pwedeng ang presidente yon. Dahil sa sobrang daming trabaho ng presidente, hindi siya dapat na didistract doon sa poverty alleviation, food security, national development, infrastructure development. Hindi siya dapat na didistract sa ganun. So, dapat meron talaga isang tao na ang trabaho niya ay habulin yung katiwalian kahapon, ngayon at bukas. Itong mga nangyayaring ito, yung impeachment and all, umiikot ka naman. Sa tingin mo ba nabumasan yung tiwala ng taong bayan sa'yo? Oo naman. Ikaw naman, araw-araw sisirain yung pangalan mo, Boss Dada. Hindi ba makaka-apekto yan? Siyempre, oo.
Din. Oo. Parang wala kasi lalong tumaas yung trust rating. Hindi mo, di ba? Mas lalo kayong tumaas ang trust rating kesa doon sa naninira sa inyo, lalong bumagsak. Ganito nakikita yung mga yung mga live videos kapag nagpupunta kayo sa mga probinsya. Kasi sabi ko nga, doon sa survey, di ba? Sabi ko naman, hindi kasi ako naniniwala dyan kasi hindi natin alam kung sino yung nagpa-survey, di ba? Malay ko ba kung nagpa-survey yung kalaban, sasabihin niya, ilagay mo number 1 si Sara dyan para akala niya number 1 siya. O, di ba? Nasabi pa sa impeachment, di ba yung unexplained unexplained wealth daw ni VP? Nakita mo yun? Yung parang kung kukumputin mo, yung itinaas nung value ng assets mo, parang sumusweldo ka ng 100,000 per month. Parang ganun eh. But anyways, alam ko na meron naman kayong depensa doon sa SALN. Oo. Isa pa yan, no? Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi Itanong mo kay Terry Ridon, yung Mr. Bean ng Pilipinas, malaki ang chick niya. mapaliwanag, di ba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man eh, sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. At saka yung yung asawa eh. Di ba kasama po yung asawa doon sa SALN? So, nagtatrabaho pa naman yung asawa ni VP. Oo naman. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yun yung isang member ng Committee of Justice, may utang yan na 8 million sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi hindi mo man pwede ilagay pa yon kasi hindi pa siya kita, kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na nag-aakusa pa. diba? Kapal na mukha, diba? Kaya nga kami mag-asawa. Ay, si Manasseh Carpio na attorney ay husband ni Sara. Nag-abogado siya sa husband naman ni Luis Trolostay. Ayaw magbayad ng utang. Tinitingnan namin Ang kaso ng husband ni Luis Tro ay rape. 2 counts of rape. siya dyan, mga interview niya. Sinasabi ko talaga sa asawa ko. Sabi ko, ito ang kapal na mukha. May utang na 8 million, may gana pang bumanat. Actually, gusto ko nga siya ipaano eh. Ano ba ang tawag dyan? Sa korte yun. Yes. No, not estafa. Patanggal siya dyan kasi hindi, kalimutan ko yung term. I'm so sorry, nakalimutan ko yung term. Patanggal siya dyan kasi meron siyang conflict of interest. Diba? Oo nga. 8 million is 8 million nowadays and hindi ka magbabayad sa amin. Tapos sasabihin mo pa unexplained wealth. Saan nga ba doon? Sige nga, sabihin mo sa akin, saan doon sa SALN ko tinuro nila unexplained? Wala, diba? Basta inano lang nila, from 18 million, naging 88 million in 16 years. 18 million, naging 98. Mula ng 2008, at sa nagiging 2024. 10 years 16 yun, ha? years yun. Oo. So anong iniisip nila? Nakatunganga ako in 16 years na parang sorry sa term ha, nagbilangkad lang ko naglingkod na may pay o ana, hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Pero meron din question sa kay Speaker Martin, yung dating speaker, na simula nung naging speaker daw siya, naging presidente yung pinsan niya, parang sobra-sobra yung itinaas ng kanyang net worth Billions yun, oo. by the billions. Ilang taon lang yun, samantalang kay VP, 16 years. Di ba? Oo, kaya nga gusto ko ituro, gusto ko sabihin nila doon sa listahan, kasi may kopya naman yan sila ng SALN ko sigurado ako niyan. So gusto ko ituro nila doon sa listahan, saan doon exactly ang unexplained. Para naman ako, maayos akong makasagot. Like say for example lang, sasabihin nila, itong property sa Matina, itong taon na ito at itong property na ito. Para ako masabi, saan galing yung pera na pinambili dyan? At para ko mapakita sa iyo yung mga dokumento. Hindi yung pwedeng tira-bahala na, unexplained wealth. Hindi pwedeng ganun. Kung ganun ang sasabihin, Yan ang style ni Terry Ridon. Ay, medyo umikot-ikot na. So anyway, medyo humina yung internet. So, ibig sabihin nun, continuity, tapang at malasakit yun. Kasi galing tayo kay dating Pangulong Duterte, 2016 to 2022. Ang tema nung mga taon na yon sa buhay ng bansa natin ay tapang at malasakit. Nawala yun. Kasi, sinabi ko na nga, si BBM walang sinseridad sa kapakanan ng mamamayan at ng bayan.
At ano ang ini-expect ng mga tagapanood ngayon sa susunod na episode natin? Pwede tayong magmadriaga kung interested kayo kay Madriaga. Pwede ding Yung maleta. Maleta kung interested kayo sa Nandito Maleta. ang maleta. I'm sure makakakuha tayo ng feedback sa mga kababayan natin. Sakit. Papasalamat ako sa iyo, Boss Dada. Ang totoo mo bang pangalan ay Lord Byron? Opo. Talaga? He's a poet, no? Poet. Yes, oo. Pwede bang Lord Byron na lang tawag sa iyo? Opo. Diba? Yung Bisaya po, pangalan sa akin ng banat ba? Hindi siya po Bisaya, pero pinangalanan lang O ako. kasi banat eh. Ito yun ang mga nakalagay sa Supino, di ba? Lord Byron. Okay. Oo. Kasi alam ko na Byron eh. Pero gusto ko lang i-check kung Lord Byron ba. Opo. Oo. Para tayong no? Ano yan siya? Di ba English poet si Byron, di ba? No? So kailangan natin ng mga English tea sets dito habang kausap natin si Banat Bay. Maganda sa dating yan. Last message sa last mga kababayan message. natin, lalo na yung mga nasa ibayong dagat ngayon. Apo, mga kababayan, pasensya na po, kailangan namin pag-usapan ng politika dahil hindi tumitigil ang administrasyon sa pang-aatake sa politika din. Pero hindi kayo nawawala sa isipan namin na ang mga pinagdadaanan nyo, lalo na yung mga naipit sa gyera, yung mga gutom, yung mga nag-iisip kung paano yung enrollment ng anak nila sa susunod na school year, yung mga walang trabaho at walang oportunidad para sa negosyo at lahat ng mga iba pang problema ng mamamayan. Lagi ang Office of the Vice President handa na tumulong sa maliit na paraan namin at sa maliit na opisina namin. Handa kami na tumulong, ipaalam niyo lang sa amin paano kami makatulong sa inyo. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Assalamualaikum assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko mga Muslim. Ramadan Mubarak. Sa mga kapatid natin mga Christian, God bless us all. And for the mga born-again Christians, this praise I dedicate to you. For God to love the world tapos na ako. For God to love the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Yung isang kapatid ko namatay, talagang paborito nito, yung verse sa Bible na Psalm 3:16, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, nakakuha rin ako ng biblical passage yung Psalm, no? Ano ba yung Psalm 91 ba yung kay Joby Espinido? For those who live in the shadows of the Lord will forever be protected. Hindi exact word yan. I'm not a pastor. I'm only a doctor of psychology. Doctor of jurisprudence po. At saka, papaalis ako ngayon, no? Ang aking last na, siguro na may question ako na ipakita na, siguro isang question sa bar exam questions na sa tingin ko ay lalabas. Maghanap ako ng bar exam questions na ibibigay ko. At least mga dalawa siguro. Sana may mga bar exams questions ko dito. Mag-concern lang ako, no? Yung kapatid ko nag-report sa akin, nag-take siya ng civil service exam. Sabi niya, mahirapan ako makapasa noon. Bakit ang hirap-hirap ng exam sa civil service? Dapat nga, ang tanong nakaangkop lang dapat sa trabaho. So, tapos, ano ang tinatawag na equal protection clause na nandyan? Kung ikaw ay magsilbi bilang kagawad, nanalo ka, silbi ka ng 3 taon, at exempt ka na sa civil service exam. Tapos kung ikaw graduate ka ng cum laude, ay exempt ka na sa civil service exam. So iyan po nakikita ko ng mga parang, bakit, ano ba ang rason? Mga taga civil service, let me ask a question. Hindi naman yan field of specialty yung civil service exam. Hindi kagaya yan sa engineering na may service, may specialty field. Hindi naman kagaya yan sa pagiging doktor na dapat may medical field ka. Hindi naman yan kagaya sa mga engineering na dapat engineering field ka.
So I'm just wondering to where is ba- this kind of what we call as civil service examination going to? Hindi natin alam kung saan ba ito papunta ito. At bakit parang ang hirap ng examination dyan na binibigay ninyo. So, yan, na problema tuloy yung kapatid ko. Sabi niya, baka hindi ako makapasa. Ayan ang sabi niya. Sabi ko, take ulit. That's it. Do not worry kung hindi makapasa. Take the exam again. Tapos, naghanap ako siguro ng balik some questions ng mga na-prepare ko. I remember one. Ito, sa tingin ko lalabas ito sa bar exams. Ang normally kasi pinipili po na bar exam questions ay normally yung tinatawag na mukhang tricky. Tricky questions pero kung titingnan mo ay napakasimple lang ang analysis. So, ngayon, siguro may naisip ako na tanong na hindi ko makalimutan na lumabas yan sa during my time when I was taking the bar exam. Ito po yun ay but A is riding a plane and he was booked into a regular seat. So, halimbawa, class C ang replano niya. So, class C siya, nakaupo siya sa class C. And then suddenly, the stewardess and the stewards came to A and asked A to transfer to the business class. Kasi nanubra yung na-overbooking sila. So, to accommodate kasi yung na-book nila, medyo matanda na ito, kailangan bigyan lang ng accommodation at napili nila na ilalagay siya sa regular seat kung saan ka nakaupo. Tapos pinalipat ka sa business class. So ngayon, ayaw mo. Ang nangyari, pinagpipilitan ka kasi ang rason mo, katabi mo kasing anak mo, katabi mo sa likod mo yung nanay mo, katabi mo sa ang ibang mga kaibigan mo. So you wanted to enjoy a long trip, long plane trip na kung saan nagkwentuhan kayo ng iyong mga kamag-anak at mga barkada. So because of this, the plane steward and stewards and stewardesses ay binitbit ka. Nilagay ka sa business class. Pagdating ng Pilipinas ay ano ang are you entitled to a damage suit? Because of that, imagine regular ang ticket mo. Nilipat ka sa first class. But then your complaint was that you purposely choose the seat because you would be sitting beside your relatives and friends. So, question, if you arrive in the Philippines and you file a damage suit, will you win? Yan ang mga tanong. Mananalo ka ba? Sagot yan? Anong sagot yan? So, balik po kayo, pag-isipan mo lagi, contract is always a contract. No matter how bad the contract is, you have to follow what is written in the contract. Ang plane ticket po is a contract. Contract of carriage. So, sumakay ka ng ticket mo, ang boarding pass mo ay yun na po yung kontrata. And you contracted the plane for you to ride in a regular seat. Particular seat number. Pagkatapos, and then you sue for damages. Kasi yun yung moral damages mo. Bumibiyahe ka 5 oras tapos hindi mo man lang nakausap mga kamag-anak mo, kaibigan mo. Dahil nilagay ka sa business class. Dun. And if you can sue for damages, how will it be? Sagot, yes, he can sue for damages. I can sue for damages. But as to the amount of award, it shall be given unto me, deducted with the price of an expensive seat. So, what would be the balance would be an award to be given to me. Okay? Okay, so yan bar exam question yan. Sigurado ko lalabas yan.
kasi ang kainidulo mo palamura may goodness. Iniwasan ko na po magmumura. Ulok mo, yes, panalo ka. So, Weng, good night po. Keep safe lagi. So, sino pang iba? Pinoy Move, P, tapos Rancor, itong si Ten, saan ka galing na planeta? Umaamin na nga si Baculaw, Luistro na nagbabayad na divert na sa mag-file ng cyber libel na hindi naman napangalanan si BP Sara. Alok mo, pero gusto. Alang AX kung wala ni speaker. Walang akap kung wala ni speaker. Tapos Ran, debate please. Tapos Velasco, Robert Tardesilia. Corruption President, Puto Bungbong. Okay? Shine Shonko. Hi, Doctor. Watching from Ontario, Canada. Ganyan naman ang BB Madmin, Bendalo. Tanim kaso, tanim witness. In the end, kamote na ang itinim. Mas masarap ang kamote. Marianita Pantonyal. Kami kanay mo, kapangalan mo nanay ko Nako, anong bakal at simento. Okay, so sino pa? Alan Felix, Mary Jane Enriquez, tapos Mary Lou Bean, tapos Jaime Regala, Duterte, mabuhay ka. Okay, tapos si Roman Rodriguez, my president, Sara Duterte, watching from LA, California. Tapos Al Arencil ako na inimbento, putang ina mo, kalbo ka na. Uy, bakit mo ako white ng kalbo na discard pa? Disbard pa. Talagang bitter ka, hindi ka asar na asar ka sa akin. Matutuloy ang asar mo ng asar, baka ma-high blood ka dyan. Ikaw rin, ma-stroke ka. Lupalop Mixed News Channel. Pwera lang na mangyayari, kahit ako, hindi ako uwi, kahit sa harapan, kana bumagsak ang mga bomba kasi gutom talaga abutin dyan. Tama po, walang pong uwi ng mga OFW. Kasi nga, wala ngang may trabaho sa Pilipinas. Okay? Mampay, let me tell you the truth. Ano siya, si Ramil Madriaga, hindi po siya, ang affidavit po niya, kung marunong ka mag-analyze, affidavit niya po ay nagpakita na mismo kontra-kontra sa sarili niyang gapan. Pasensyahan na tayo, Mampay, pero hindi po kapanipaniwalang affidavit niya. At bakit hindi mo paniwala ng affidavit ng 18 Marines na masyadong detalyado? May suporta pa ng mga litrato. Kay Madriaga po na kwento, mali-mali pa. Paano naging presidente si Sara noong January 2022? Yan, isang mali yun. At paano sabihin niya na nilagay siya ni Digong sa trabaho ng National Security Council during the election pag nanalo 2016, tapos nilagay niya sa kanyang affidavit 2016, 2018 na siya nakatrabaho. Ang dami pong palpak, Mampay. Huwag ka magpabula dyan. Tanggalin mo lang galit mo kay Digong, and let's be fair. Saka alam ko, hindi mo naman kursunada si kawatan ni Bungo ni Bumbong So, Ruby Mariano, di ba bias, di ba bias ang mga nag-interview ko, no? Magkano kaya? Wala po, nag-interview. Alam mo, malalaking kita na yan ni si Busnada at si Banat Bay, malaking kita. 1 million a month po kinikita niya sa vlogging. Kaya, never, wala po na naniniwala ko walang pera binibigay si Sara dyan sa kanila. So, Ariel Katangay, ang tanga mo talaga, Sara. O hindi po siya tanga, pasensya ka na, ikaw po yung tanga, Ariel Katangay. Nagkwento lang sa tungkol sa COVID at ikinumpara lang na pwede rin gawin sa panahon ngayon na mag-eroplano mula sa Middle East papunta sa Pilipinas. So, be sensible. You read through, you analyze. Hindi yung pakwento-kwento ka, hindi ka man lang naggumawa ng analysis. Ang born out of your hatred against the Duterte lang yan, Ariel Katangay. That's it. So, Carmen Yebres, it's depend the situation. Anyway, hanggang dyan lang, it's up to you for whatever is your opinions about it, and let examine what you did and what you analyze. And remember, I will not concede. The best analysis here is actually kung ano nasasabi ko sa ngayon. And there is no other way to imprison all the magnanakaws ngayon. Ibibig.
Pag na-elect si Sara, she is the only one who can imprison BBM, who can imprison Romualdez, who can imprison all else. Lahat-lahat sila. Ganun po. Masyado nang ninakaw ang ating karangalan, hindi lang pera natin. Okay, hanggang dyan lang yun siguro. Hanggang muna tayo. So, paki-like na lang para kung gusto nyong birahin ako, sundan nyo ako, like mo ako para pag live ko, masusundan nyo ako. Maraming salamat po.